Ngayon po ay gagawa po tayo ng isang mabisang proteksyon laban sa ating mga kaaway. Kayo ba guys ay nakakaramdam ng parang tila parang kakaiba sa inyong katawan kapag naishishare nyo na ang isang bagay? Naniniwala ba kayo guys sa inggit o kaya naman mga masasamang mantra? Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Mga palipad hangin or kulam. Kung kayo guys ay naniniwala sa mga ganitong paraan ng mga masasamang birtud ng mga kadiliman, ito po guys ay isang mabisang paraan para maitaboy natin ang mga masasamang tao, masasamang elemento, mga palipad hangin, lalong-lalo na po yung mga sumusumpa sa atin na iinggit. Ganito po guys ang gawin natin. Kumuha po tayo ng durog na paminta guys. Ganito po siya guys kadurog. Kailangan din po natin dito guys ng plastic or ziplock. Kailangan po nakasara siya. Dalawa po yung option natin dito guys. Pwede po siyang naka-plastic or ziplock or pwede rin pong hindi. Pwede po tayong maglagay sa mismong loob ng una natin. Ibubudbud po natin ito sa loob ng ating unan guys. So kayo po ang bahala guys, dalawa po yung option natin. Pwedeng budbud nyo sa loob ng unan o kaya naman ilagay nyo sa plastic, ilagay nyo dito sa ilalim ng inyong mga unan. So ganyan po guys yung dapat nyong gawin guys bago kayo matutulog. Ilalagay nyo po dyan sa ilalim para naman guys makatulog kayo ng mahimbing. Kasi alam nyo ba guys, bago tayo matutulog, dyan na sumasalakay yung mga masasamang kadiliman. Yung mga kaaway natin, mga naiinggit sa atin, yun po yung mga taong hindi nagpapatulog sa atin o kaya naman nagbibigay sa atin ng mga masasamang panaginip, mga bangungot. Kung kayo po guys ay madalas makapanaginip ng mga ahas, ng kung ano-ano pa, mga insekto, mga sunog, or mga hayop ng kung ano-ano pa, lalong-lalo na po kung palagi kayong nakakakita sa panaginip na mga nakaitim, na mga nakahood, yung tila parang isang mga kampo ng mga kadiliman. Alam nyo ba guys, hindi ito biro. Ito ay isang malaking simbolo na merong taong gumagambala o kaya naman sumusunod sa inyo. O kaya naman minamantrahan kayo o pinapakulam kayo. Kaya mag-iingat kayo guys kapag meron kayong mga nakakasalamuha or mga nakikilalang tao. Huwag po kayo basta-basta magtitiwala. Kailangan meron po tayong proteksyon. Alam po natin guys na numero 1 po yung Diyos sa ating buhay. Subalit sa ating pisikal na sitwasyon or kalagayan, kailangan pa rin natin guys ng alternatibong paraan para may proteksyon tayo, para hindi tayo mapasahan ng mga masasamang birtud. Alang-alang po sa ating Panginoon, mas malakas pa rin talaga ang bisa ng tiwala natin sa Diyos. Ang talagang makakatanggal ng sumpa o kaya naman mga masasamang tao, mga naiinggit sa atin, nagagalit, ipanalangin po natin sila. Subalit guys, kung nais nyong gawin ang alternatibong paraan na ito, subukan nyo guys kasi proven and tested ko na ito guys. Alam nyo ba mula nung nilagay ko po ito sa ilalim ng unan bago ako matulog, at pagkalipas po ng ilang buwan, nagparamdam po sa akin yung mga kaaway ko sa Facebook. Bigla po silang nag-add o kaya naman nag-message. Tila parang bumait po sila nung nilagay ko po ito sa ilalim ng unan. So dun ko po nakita kung sino po talaga yung mga taong nagagalit sa akin kasi bigla po silang bumait. Talaga guys, gawin nyo po ito. Bigla pong babait yung mga taong naiinggit sa inyo, umaaway sa inyo ng patalikod. Kaya naman nagchichismis sa inyo, mga mapanirang puri. Gawan nyo po sila ng ganito guys. Hindi po ito kasamaan guys, kundi gumagawa po kayo ng proteksyon para ilayo po kayo sa negative energy. Ang durog na paminta guys, alam nyo bang nagpapataboy ito ng mga masasamang elemento, masasamang espiritu, mga masasamang pag-uugali. Kasi ang sangkap pong ito ay nilalagay sa ating pagkain. Talaga naman pong maanghang na maanghang ito. Katulad din po ito ng sili. Talagang hindi mo makakain ang paminta ng mag-isa lang. Tulad po sa pagkain guys, kailangan po hindi natin ito pwedeng kainin. So ganito guys, ka-powerful ang bisa ng durog na paminta. Kaya ganyan din po tataboyin po nito yung mga taong negatibo. So gawin nyo po ito guys bago kayo matulog. O kaya naman ibudbud nyo po ito sa loob ng inyong
mga unan. Try nyo lang po guys, wala pong masama. Kasi bibili lang po kayo ng piso nito, talagang mamamangha po kayo sa epektibong dala nito. Try nyo na guys, lalong-lalo na po sa mga namumroblema sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga pinsan, mga kasamahan sa bahay, na parang binubulabog sila palagi o kaya nan wala silang katahimikan. Gawin nyo po ito guys. Pwede kayong bumili nitong ziplock. Palagay nyo yan dyan guys sa ilalim bago kayo matutulog. So, paano naman pagising sa umaga? Saan naman ito ilalagay? So, ngayon guys, pagising nyo sa umaga, pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga wallet or mga cabinet. Kailangan po nakatago po ito guys. O pwede naman po guys, kung kayo po ay naglalagay na nito sa loob ng inyong unan, hayaan nyo na lang po ito guys. Huwag nyo na po itong tatanggalin pa. Kasi mas mainam po na nakalagay talaga siya dito sa loob ng ating unan habang tayo ay natutulog. Proven and tested ko na ito guys. Try nyo na po ito. Wala pong masama. Wala pong mawawala sa inyo kapag trinay nyo ito. Talagang napaka-epektibo po nito. Lagi nyo pa rin tatandaan na lahat ng mga kaaway natin ay tinataboy po yan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagpipray gabi-gabi, pagpipray araw-araw. Ipanalangin po natin yung mga sumusumpa sa atin, umaaway sa atin, huwag na po natin silang gagantihan pa. Mas mainam po na huwag na lang po natin silang pansinin o kaya hayaan na lamang natin sila. Mas mainam na sila po yung makaka-realize ng mga ginagawa nilang masama. Ang importante po guys, kung kayo po ay nagawa ng masama, huwag po kayong gaganti kasi po Diyos po ang gaganti sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga mahilig magsumpa, mahilig magkulam. Wala po kayong kalaban-laban dyan guys. Lalong-lalo na wala kayong mga talisman or mga sandata. Ang tanging sandata nyo lang guys ay ang Panginoon. Bago kayo matutulog, sasabihin nyo po sa Panginoon na Amang nasa langit na bigyan niyo po ng kaliwanagan yung aking mga kaaway, huwag niya silang gagambala sa akin, bigyan mo po sila ng kalinawan, maging mabait na sila sa akin, at yung mga sumusumpa na iinggit, mga taong tinutulak ako pababa, mga taong pinagchichismisan ako patalikod, ikaw na po bahala Ama ang gumalaw para sa kanila. Alam kong mas maganda ang iyong mga plano at ang desisyon. Hindi po ako maghihiganti sa kanila. Subalit Ama, tulungan mo po akong mapaalis sila sa pamamagitan po ng pamintang ito. Alam ko pong ito po ay nagtataboy din ng mga kaaway. Tulungan niyo po ako Ama na mataboy na lahat ng mga negatibong tao, negatibong mga bagay na nangyayari sa aking buhay. Gusto ko na pong iwaksi, gusto ko na pong mawala lahat ng mga kahirapan at paghihinagpi sa aking buhay, mga kalungkutan na dulot ng aking mga kaaway. Tulungan mo nawa sila Ama na mabigyan sila ng malinaw na kaisipan. At bigyan po nating pasasalamat ang Diyos. Sasabihin po natin na salamat Ama dahil ngayong gabi ay makakatulog na ako ng mahimbing. I-affirm nyo na guys na nangyayari na sa inyo. Huwag nyo pong sasambitin yung sana. Bago tayo guys magtapos, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin po natin na salamat Panginoon dahil itatabuin mo na ang lahat ng mga kaaway ko. Bigla po silang babait sa akin. Nagtitiwala po ako na manunumbalik po lahat ng kanilang pag-uugali na maging mabuti sa akin. Ilayo mo na rin po yung mga taong nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo at hindi na po sila tuluyang magparamdam. Yan po yung dapat niyong pasalamatan. At ganun din guys, huwag po tayong magwi-wish ng masama sa ating kapwa. Kapag nasaktan po tayo, huwag po tayong magsasabi na kung ano-anong mga nakakatakot na mga wish sa kanila, huwag po tayong ganyan. Kaya dapat ilaan po natin sa Diyos, ibigay po natin sa Diyos at gawin po natin itong isang mahiwagang ritual na dapat ilagay nyo sa inyong mga unan. Magtiwala pa rin kayo guys sa Diyos kasi mas mainam po yung pananalig sa Diyos guys. Siya rin talaga yung magtataboy ng mga kaaway, mga mangkukulam. Lahat ng mga mangkukulam na yan guys, wala po yan. Napakasisiw po niyan sa mundo, wala silang pananalig. Kaya wag po kayong matakot sa mga mangkukulam na yan kasi mas nakakatakot po yung Diyos. Kaya kung kayo po guys ay natatakot, samahan nyo po ng pamintang ito at ng pananalig sa Diyos. Bago kayo matulog, ilagay nyo po yan sa ilalim ng inyong unan. At pagkagising nyo,
lagay nyo po ito sa inyong mga pitaka. Pag matutulog na naman kayo ulit sa susunod na araw, gawin nyo ulit ito. Araw-araw nyo po itong gagawin. Pwede rin pong ilagay nyo na po ito lahat sa loob ng inyong unan. Budburan nyo po lahat para makatulog na po kayo ng mahimbing. So yan guys, sana ay nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.